ulit, sa sir. inhibition ng mga kandidato daw sa mamasapan of Rob, dapat po bang pakinggan yung ganong mga sentimento or yung duty ng senador ang dapat gawin talaga? Well, trabaho ng senador yan na ma-involve sa mga hearing at magtanong para maging kumpleto ang proseso sa pag-imbestiga, lalo na sa isang kaso na kagaya sa mamasapan ng massacre. So, kung ang inaalala ng ilan ay gagamitin na pampolitika, sa palagay ko, iwan natin sa taong bayan yan. Marunong na ang Pilipino. Nakikita naman nila kung pangpapogi lang ang ginagawa ng iba o talagang gusto mahanap ang katotohanan at gusto lang talagang mabigyan ng katarungan. Hindi lamang ang mga pamilya ng SAF-44, kundi ang buong Pilipinas. Dahil kailangan ang taong bayan mismo ay nagtatanong kung ano ba talaga ang mangyayari dun sa mga pumatay, pumaslang ng ating mga sundalo, ng ating mga pulis. Sir, pwede bang ibigay niya na lang o ipaubayan na lang sa Vice Chairman ng committee yung pag-hearing? Pwede po ba yung ay sa si Senator po? Nasa chairman yun. Nasa chairman yun. For whatever reason, kung hindi siya pwedeng makarating o meron siyang ibang dahilan na pwede niya i-assign sa vice chairman niya yung patakbo na lang ng hearing. Pero sir, kukuha din po kayo dyan ng isang parang info para dun sa BBM na ginagawa po ninyo. Ako, ang interest ko talaga dyan sa pag-reopen ng Mamasapano investigation ay malaman kung ano na ang status ng mga kaso na laban sa mga pumatay sa ating mga pulis. Dahil marami namang eyewitness, meron pang mga video, alam na natin, na-identify na kung sino sila. Isang taon na, masyado nang matagal. At huwag natin kakalimutan na ang pamilya ng mga pinatay na pulis ay ni minsan hindi humihingi ng benepisyo, hindi humihingi ng pera, ng kahit na ano. Ang hinihingi lang nila ay katarungan. Ay yung pa ang hindi natin maibigay sa kanila. Sir, yung other issue lang, ang Aquino admin daw missed out the infra development. Yeah, very clearly. Maliwanag sa statistics dahil ang expenditure natin sa infra is 2.5% lamang of the GDP, napakababa. Tapos meron tayong mga nakikita na unspent na appropriation, kaya hindi sumasabay doon sa koleksyon ng buwis yung pag-invest ng gobyerno sa infrastructure. Tayo siguro sa Asia ang pinakamababang rate of infrastructure development. Kitang-kita naman, kaya matraffic, kaya yung MRT hindi tumatakbo, kaya yung puerto ay congested, kaya yung airport congested. Wala tayong bagong facilities. Kaya may power cut, kaya may water shortage. Yan mga bagay na yan, infrastructure ang sagot dyan. Kasama na rin dyan yung pagbagal ng internet, lahat ng mga bagay-bagay na yan, dapat ang gobyerno ang gumagastos dyan at mag-invest, public investment kaya sa ekonomiya. Yan ang malaking pagkukulang. Hindi po yun dahil sir sa anti-corruption platform nila or Manila-centric lang ang Well, hindi natin malaman kung bakit na ganun ang nangyari. Pero ang naging effect niyan ay hindi lumalaki ang ating ekonomiya, hindi dumadami ang trabaho, marami pa ring mahirap, marami pang hindi makahanap ng trabaho, yung literacy rate natin hindi pa gumaganda, ang poverty rate natin ganun pa rin, ay yung gutom sa Pilipinas ganun pa rin dahil nga sa lack of infrastructure development. Okay, thank you.